Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ kasi yung love niya endures forever. And so is the love of the Almighty Father. At saka sobrang maawain sila sa atin. Kahit ano ang nagagawa ating kasalanan, patuloy pa rin tayong pinapatawad. At full of wisdom and knowledge si Jesus Christ na tinuturuan niya tayo at i-introduce niya sa atin si Almighty Father. I-introduce din ni Jesus Christ ang kingdom of heaven, kingdom of our Father. I-introduce ni Jesus Christ sa atin para pag nakasama natin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ, alam na natin yung ina-expect natin sa heavenly kingdom. So last time, kahapon ba yun? Sa Luke chapter 11 tayo, no? Yung tinuruan tayo ni Jesus kung paano mag-pray. So binigyan tayo ng guidelines ng kung paano tayo mag-pray sa tatay natin. At pag magpe-pray tayo, gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Di ba nabasa natin yun? Na gamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Dahil para dinggin tayo ni Almighty Father dahil si Jesus Christ ang bridge natin, kaisa-isang bridge natin para kay Almighty Father. At saka wala tayong tigil sa pananalangin. No? Kahit ay ni Almighty Father kung gusto ninyo na in line naman sa kagustuhan ni Almighty Father, ipag-pray natin. Dahil sabihin natin yung reason kung bakit tayo nagpe-pray, kung bakit tayo nagre-request kay Almighty Father. At dapat laging para sa kapurihan ng pangalan ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, yung mga request natin. At dito rin sa Luke chapter 11, no? Maraming mga nainggit kay Jesus. Masasama ang puso ng mga taong naiinggit. So tayo, huwag tayo mainggit sa kapwa-tao natin. Minsan sasabihin natin, maganda ka nga, pero marami ka namang peklat. Hindi nakakatulong sa tao yon. Okay? Siya sabi mo maganda, sa una sabi mo maganda, tapos ang kadugtong marami ka namang peklat. So, nakakabuti ba sa tao yan? Hindi gusto ni Almighty Father yan. Kung sasabihin mo rin lang ang mga pangit na or kapintasan ng isang tao, mas mabuti na huwag ka nang magsalita. Para hindi ka makasakit ng tao, para hindi tayo magkaroon ng kasalanan kay Almighty Father. Dahil lahat tayo mahal ni Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father na pinipintasan natin ang bawat isa sa atin. Kasi anak niya tayo. Kung pinipintasan natin yung anak ni Almighty Father, nasasaktan din siya. Sinasaktan natin yung tatay natin. Kaya kung may ikakapintas man tayo, tigilan na natin yun. Dahil kaya ka namimintas para gusto mong itaas yung sarili mo. Insecure ka. Huwag ganon. Ayusin natin yung sarili natin. Ibibigay natin ang buong buo kay Jesus Christ para hindi tayo ma-insecure. Kaya yung mata natin, makasalanan. Dapat yung mata natin ay maging healthy. Yung mga Pharisees dito, hindi healthy yung mata nila. Dahil ang nakikita nila puro pangit na bagay. So para maging healthy ang mata natin, maging katulad tayo ni Jesus Christ. Mga magagandang bagay. Hindi tayo mag-iisip ng masama sa kapwa-tao. Hindi natin titingnan yung kanilang kapintasan.
At dito rin sinasabi sa Luke chapter 11 verse 42 na hindi importante yung tithes and offerings. Ang importante, yung hustisya at yung pagmamahal ni Almighty Father, ibigay natin sa tao. Nagbibigay ka nga ng tithes mo or nagbibigay ka nga ng pera para sa congregation ninyo. Pero, yung hustisya naman sa mga employees mo, naninira ka naman ng tao, paglabas mo ng ng congregation ninyo, pinag-uusapan nyo yung salita ng Diyos. Paglabas naman ninyo, puro pintas naman ang gawin nyo or chichismis kayo, slander. Bali, wala rin yun. Ayaw ni Almighty Father nun. Kaya hindi tayo tinuturuan ni Jesus na magbigay ng tithes. Wala namang binabanggit si Jesus dito na tithes, di ba? Sa mga binanggit niya dito sa nag-ministry si Jesus ng 3 years, wala siyang nagsabi na magbigay kayo ng tithes and offerings. Wala. Dahil si Jesus na, yung offering natin kay Almighty Father, yung sarili natin, yung buong-buo natin, yung buong-buong pagkatao natin, i-deny natin yung sarili natin, gayahin natin si Jesus. Dininay niya yung sarili niya. Ganon din ang gagawin natin na offering. I-deny natin yung sarili natin. Para mag-gain natin ng eternal life. So ngayon, basahin na muna natin yung lilipat muna tayo sa John. John chapter 7. Kasi yung John chapter 6, nabasa na natin. Yung John chapter 6, sinasabi dito na si Jesus ang bread of life. Pag si Jesus nasa puso natin, hindi na tayo kukulangin. Sobra-sobra pa si Jesus para sa atin. At hindi tayo dapat nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Nag-iipon tayo or nag-invest tayo ng kayamanan in heaven. So si Jesus, yung buong pagkatao niya, kung anong ugali niya, yun ang gagayahin natin. Kung ano siya, para yung katangian ni Jesus mapunta sa atin. Yun ang sinasabi dito sa John chapter 6. Kaya siya ang bread of life. Hindi yun cannibalism, hindi natin siya kakainin, no? Hindi yung flesh niya kakainin natin literal, hindi literal ito. Symbolic ito. At hindi tayo makakalapit kay Almighty Father hanggat hindi natin tinatanggap si Jesus as our Lord and Savior, Redeemer and King. Okay, ito yung nasa John chapter 6. Dito naman tayo sa John chapter 7. So, dito sa John chapter 7, binabanggit dito yung Festival of Tabernacles. So, tatlong klaseng festival ang inuutos ni Almighty Father sa Old Testament na isi-celebrate. Basahin natin na John chapter 7. After this, Jesus went around in Galilee. He did not want to go about in Judea because the Jewish leaders there were looking for a way to kill him. So sa Galilee, si Jesus nag-stay. Hindi niya gusto magpunta ng Judea kasi nandun yung mga Jewish leaders naghahanap ng way or daan para siya patayin.
ibig sabihin, hindi pa na-finalize, nag-iisip pa lang sila kung paano nila papatayin, kung paano nila huhulihin. So, hindi pa final yung ginagawa ng mga Jewish leaders. Pero si Jesus nasa Galilee siya, nag-stay. Doon siya tumutulong sa mga tao, pinapagaling niya yung mga tao. Nagtuturo siya doon ng salita ng Diyos, ng good news. But when the Jewish festival of Tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do." So ito sa verse 2, sarcastic yung kanyang mga brothers, yung mga anak ni Mary kay Joseph. May nagsasabi kasi hindi, ulitin ko kasi may nagsasabi, hindi mga brothers na yan yung kanyang mga tawag sa mga followers. Followers ba to? Sa verse 2, hindi niya followers to. Kasi nga, sabi ng mga Jewish brothers niya, "Leave Galilee and go to Judea so that your disciples there may see the works you do." So, hindi niya disciples to, hindi niya apostles tong mga Jewish brothers na sinasabi dito sa verse 2, kundi ito yung mga anak ni Mary kay Joseph. Hindi naman kasi nagtabi si Mary at saka si Joseph nung buntis pa dinadala pa ni Mary si Jesus sa kanyang tiyan. Nung nanganak na siya, saka sila nagtabi ni Joseph. So una muna binabanggit na ng Festival of Tabernacles. Kasi tatlong klase ng festival ang pinag-uutos ni Almighty Father na i-celebrate sa Old Testament. Yun yung Passover, tapos Feast of Weeks or yung 49 days or Pentecost na tinatawag. Hindi, gusto ko lang ma-inform. Gusto ko lang ma-inform, no? Inform lang to. At saka yung Feast of Booths or Sukkot or itong Festival of Tabernacle. So, tatlo yan. Tatlong klase na ipinag-uutos ni Almighty Father. Tatlo yan. Yung una, alam niyo yung Passover, di ba? Yung isi-celebrate yung galing sa Egypt, yung pagkaalabas ng mga Israelites sa Egypt. Yun yung Passover. Yung Feast of Weeks naman, ito naman yung magandang ani or harvest of wheat. Ngayon, itong Feast of Booths naman or Feast of the Tabernacles, ito naman yung time na nakatira sa tent yung mga Israelites. Kasi nung galing sila ng Egypt, syempre, wala silang bahay. Sa tent sila natutulog. Kaya ang tawag sa Jew ay Sukkot. No? Or Feast of Booths. Kasi nga, booth, parang nasa, alam mo yung booth, di ba? Nung nasa school kayo, may mga booth yung school niyo, may mga tent, no? Or kanya-kanyang pwesto na maliliit na mga lugar. Ngayon, nung nasa galing na sila ng Egypt, nasa desert na sila, doon sila nakatira sa tent. Tinatanggal nila yung tent, paglilipat sila, aayusin naman nila yung tent, tatanggalin na naman nila, tapos sa paglipat naman nila, itatayo na naman nila yung tent. Isini-celebrate ito, yung Feast of Booths or Feast of the Tabernacles. Sa ngayon, October. So, 7 days na sineselebrate. So, up to now, sineselebrate ito ng mga Jews. Nakalagay ito sa Leviticus chapter 23 verse 34 up to 37. At saka nakalagay din sa Deuteronomy chapter 16 verses 13 up to 16. So, di ba dati sa Passover si Jesus, may Passover kaya pupunta siya sa Jerusalem. Ngayon naman, meron naman Feast of or Festival of Tabernacles. Sabi ng kanyang mga brothers, punta ka ng Judea. Kasi sa Judea, sa Jerusalem, sineselebrate yon. Okay?
So that your disciples there may see the works you do. Para yung mga disipulo mo na nandun, yung mga tauhan mo na nandun, makita yung mga ginagawa mo. Inuutusan nila si Jesus. Kasi nga, sarcastic ang pagkakasabi nila. At saka kaya ako sinasabing, ulitin ko, no? Kaya ako sinasabi na hindi anak to ni Mary tsaka ni Joseph dahil si Mary ay surrogate mother, di ba? Dalawang klase ang pagiging surrogate mother. Traditional surrogacy at saka gestational surrogacy. Yung traditional surrogacy, kukuha ng sperm cell sa lalaki, tapos i-inject sa babae para yung egg cell ng babae na magdadalang tao, tsaka yung sperm cell ng lalaki na in-inject sa kanya ay magsama. Yun ang traditional surrogacy. Yung gestational surrogacy naman ay yung egg cell ay hindi dun sa babae galing, tsaka yung sperm cell. Nagkakaintindihan tayo? Gestational yon. Ibig sabihin, ginamit lang yung katawan, pero yung egg cell at saka yung sperm cell, hindi galing sa babae. So si Jesus Christ, fertilized egg na siya nung napunta siya sa womb ni Mary. So, ibig sabihin, walang egg cell na ginamit kay Mary. Ngayon, dahil walang egg cell na ginamit kay Mary, walang DNA. No? Walang DNA si Mary kay Jesus. Naintindihan niyo? Kasi, ang tawag doon, gestational surrogacy. Naintindihan niyo na? Kaya, si Jesus, wala siyang DNA galing kay Mary. Kahit si Mary ang nagbuntis sa kanya. Hindi nakapag-share ng DNA si Mary sa kanya. Kaya, hindi sila related genetically. Genetically, hindi sila related. Si Mary tsaka si Jesus. Yun ang tinatawag na gestational surrogacy. Naintindihan niyo sana? Kaya itong mga sinasabing brothers ni Jesus, anak to ni Mary, pero hindi sila nagkakapareho ng DNA. Walang DNA si Jesus na makikita sa mga brothers niya at dahil wala namang DNA si Mary kay Jesus. Dahil, ulitin ko, fertilized egg na siya. From the Holy Spirit, nasa womb na siya, nailagay siya sa womb. Kaya ni Almighty Father yon. Walang imposible kay Almighty Father. Out of nothing nga, nagawa niya tong mundo eh. Kaya walang imposible kay Almighty Father. Ginawa lang yon ni Almighty Father na maging vessel si Mary para maipanganak si Jesus dito sa mundo. Para maging tao siya, magkaroon siya ng na mabuo siya. Yung pagkatao niya mabuo, yung physical body niya. Idugtong natin sa verse 4. No one who wants to become a public figure acts in secret. Sabi pa nung kanyang mga anak ni Mary na wala namang gusto maging public figure na secret kang gumagawa. So inaasar siya, no? Walang respeto kay Jesus. Yung mga anak ni Mary. Since you are doing these things, show yourself to the world. Dahil ginagawa mo itong mga bagay ito, maipakita mo sa tao. Lumabas ka. Dinugtong dito sa verse 5. For even his own brothers did not believe in him. Hindi naniniwala. Yung mga anak ni Mary sa kanya. Or yung mga brothers niya. Pero hindi nga niya brothers to dahil nga walang DNA nakapareho siya sa mga lalaki na ito na brothers niya, itinuturing niya. Ituring siya. Kaya nga 'di ba sabi ni Jesus, sinong aking mother, sinong aking mga brothers and sisters?
yung mga brothers and sisters niya, tsaka yung mother niya, yung sumusunod sa gusto ni Almighty Father. Therefore, Jesus told them, "My time is not yet here." Marespeto pa rin si Jesus, verse 6. Therefore, Jesus told them, "My time is not yet here, for you any time will do." Yung oras ko hindi pa. Wala pa. Kayo kahit anong oras pwede kayo magpunta. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that its works are evil. Yung mundo, hindi kayo kakainisan. Pag sinasabing ang mundo is mga tao, no? Ang mga tao, hindi kayo kaiinisan. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that its works are evil. Pero ako, galit ang mga tao sa akin, ang world sa akin, kasi sinasabi ko ang totoo, na ang trabaho o ang gawain ng mga tao ay masasama. Sabi ni Jesus, "You go to the festival. I am not going up to this festival because my time has not yet fully come." Kayo na ang magpunta sa Festival of Tabernacles. Kasi, sabi ni Jesus, hindi ko pa oras. My time has not yet fully come. After he had said this, he stayed in Galilee. So, pagkatapos ni Jesus sinabi na kinausap niya yung kanyang mga brothers, nagstay pa rin siya sa Galilee. Okay? Kasi may time, sinasabi ni Jesus, no, 2 beses niyang sinabi ito. Verse 6, "My time is not yet here." Tapos, "My time has not yet fully come." Ibig sabihin, may timing ang mga ginagawa ni Jesus. Pag nag-uutos si Almighty Father, hindi muna iniintay ni Jesus ang sinasabi ni Almighty Father. Lahat ng kilos at galaw ni Jesus, yung gusto ni Almighty Father. Okay, kaya hindi si Jesus gumagalaw pag hindi siya inuutusan ni Almighty Father. Dito sa verse 10, "However, after his brothers had left for the festival, he went also, not publicly, but in secret." Ito yung mga tao, may mga tao kasi, akala ko ba, sabi ni Jesus, hindi siya pupunta. Bakit nito, sabi, after his brothers had left for the festival, he went also, not publicly, but in secret. Bakit? May nagsabi kasi na iba, sinungaling si Jesus. Sabi niya, hindi siya pupunta sa Festival of Tabernacles. Bakit nang pag-alis ng kanyang mga brothers, umalis siya in secret? Umalis si Jesus in secret kasi utos ni Almighty Father. Kasi nga, hindi pa oras. Kung oras na, saka si Jesus gagawa or maggagawa ng action. Saka siya pupunta. At saka, ang oras ng pagpupunta from Galilee up to Jerusalem is 2.5 days. No? So, nung nag-stay pa si Jesus, so hindi natin alam, baka 1 day pa siya nag-stay doon, saka siya binigyan ng go signal ni Almighty Father na magpunta sa magpunta sa Judea. Kaya ito, nasabi dito, kasi sumunod siya sa Judea, yun ay sa kagustuhan ni Almighty Father, at saka hindi naman yun yung oras na pag-aalis ng mga brothers niya, ay pumunta si Jesus agad-agad. Kundi, kasi may time frame, 2.5 days kang maglalakad, no? Kung gusto niyo makita yung mapa, may mapa kasi, tinitignan ko, kung paano si Jesus nagpunta sa Judea. Kasi bago ka magpupunta ng Judea from Galilee, dadaan ka ng Samaria. Hindi ko kasi may pakita dahil naka-mirror itong cellphone. Pero kung gusto niyo i-check sa mapa, i-check niyo yung mapa, no, ng ancient or old map ng Israel. So, nasa gitna ang Samaria. Hindi siya dadaan ng Samaria. Kaya umiikot siya. Dumadaan siya sa ibang lugar kasi nga hindi siya tinatanggap sa Samaria, di ba? Kaya umiikot ng lakad. May 3 way para makapunta ng Jerusalem. Pero iniiwasan nila magdaan ng Samaria. Dahil nga galit ang mga Samaritans sa kanila. Hindi sila pinapadaan. Di ba nabasa natin
na nagpasabi si Jesus na dadaan siya ng Samaria, pero hindi siya tinanggap sa Samaria. Kaya, dahil hindi siya tinanggap sa Samaria, dilipat na ibang daanan, mas mahabang daan, 2.5 days. O balik na tayo dito, no? Now, sa verse 11, now at the festival, the Jewish leaders were watching for Jesus and asking, where is he? So, si Jesus, hinahanap ng mga Jewish leaders. Hinahanap ng mga Jewish. Pag nakita na si Jesus, nagagalit naman sila. Pero hinahanap naman nila, no? Hindi maintindihan tong mga Jewish leaders. At saka si Jesus, kaya siya secret na nagpunta sa Judea para dumiretso na siya ng Judea. Kasi pag nalaman ng mga tao, dudumugi na naman siya. Kaya kailangan, hindi siya muna papagaling ng mga tao kasi dinudumog siya, madaming tao. Matatagalan ang kanyang travel time. So, hinahanap siya ng mga Jewish leaders. Sa verse 12, among the crowds, there was widespread whispering about him. Some said, he is a good man. So, kahit hindi nila nakikita si Jesus pa rin ang pinag-uusapan nila. Kaya inggit na inggit yung mga Jewish leaders. No? Kaya rin naiinggit ng mga Jewish leaders sa kanya dahil akala ng mga Jewish leaders gusto ni Jesus na mamuno sa Israel. Hindi nila alam na ang kaharian ni Jesus ay nasa langit. Akala nila dito sa lupa. Kaya gusto nilang pigilan si Jesus dahil nga yung mga tao tinutulungan ni Jesus. Maraming good words or magagandang mga salita ang sinasabi ng mga tao kay Jesus. Others replied, no, he deceives the people. So may mga tao naman na ayaw kay Jesus, no? Na manloloko daw si Jesus. But no one would say anything publicly about him for fear of the leaders. Pero pag ang pagsasalita nila kay Jesus ay patago, hindi lantaran ang pagkikipag-usap nila tungkol kay Jesus. Dahil natatakot sila na may makarinig ng mga Jewish leaders. Not until halfway through the festival did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. So, nandun na sila halfway na ng festival. Di ba yung festival, 7 days? So, halfway na ng festival, nagpunta na ng temple si Jesus. At doon ay nag-umpisa na siyang magturo. The Jews there were amazed and asked, how did this man get such learning without having been taught? So, alam natin na yung Festival of Tabernacles, it's 7 days. So, halfway, so mga 3 days na, nandun na si Jesus sa Judea. At, nung 3 days na yon, after 3 days, bago matapos yung festival, nagpunta na siya sa temple para magturo na sa mga tao about the kingdom of God. Pero yung mga Jews, nandito na naman, nagtataka. Saan nakuha ng lalaking ito ang kanyang mga itinuturo? Hindi naman siya nakapag-aral. Dahil alam nila na carpenter si Jesus. Verse 16, Jesus answered, my teaching is not my own. Sabi ni Jesus, it comes from the one who sent me. Yung mga katuroan ko, hindi galing sa akin, kundi galing sa kung sino ang nag-utos sa akin na magturo at nagpadala sa akin. Yun ay galing kay Almighty Father. Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Kung sino man ang pumipili na gawin at sundin ang gusto ni Almighty Father, malalaman na ang mga katuruan ko ay galing kay Almighty Father. Or malalaman niya kung akin, no? Naintindihan niyo? Kung sino man ang pumipili na sundin ang will ni Almighty Father, malalaman niya kung yung katuruan na sinasabi ko ay galing sa kay Almighty Father or dahil sa or galing sa akin lang.
Whoever speaks on their own does so to gain personal glory. Kung sino man ang nagsasalita para sa kanya lang, ay gusto lang niya ng personal glory. Gusto lang niyang sumikat. Sabi ni Jesus. Kung sino man ang nagsasalita, no? Nang sa kanyang sarili lang, gusto lang niya ng sumikat, personal glory. But he who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Pero, kung sino man ang naghahanap ng glory, or gusto na ng glory ng taon nagpadala sa kanya, siya ay ang lalaki ng katotohanan. Walang masama sa kanya, walang kasinungalingan na nanggagaling sa kanya. Kasi nagsasalita siya nang hindi dahil sa kanya, kundi nagsasalita siya dahil sa nagpadala sa kanya. So, nagpadala kay Jesus, si Almighty Father. Kaya, yung sinasabi ni Jesus ay katotohanan. Yun ang ibig sabihin. Yung tinuturo ni Jesus, katotohanan dahil ang inire-relay lang ni Jesus yung mga ipinag-uutos ni Almighty Father sa kanya. Kaya, yung glory ay kay Almighty Father dahil si Jesus hindi siya nagsisik ng glory para sa kanya. Lahat ng kapurihan, ibinibigay niya kay Almighty Father. Kasi yung knowledge niya, sinasabi niya, yung wisdom and knowledge niya galing kay Almighty Father, hindi sa kanya. Mapagkumbaba si Jesus. Kaya si Jesus ang gagayahin natin. Lahat tayo, si Jesus ang gagayahin natin. Para matuwa sa atin yung tatay natin. Has not Moses given you the law? Yet not one of you keeps the law. Why are you trying to kill me? Di ba ang nagbigay sa inyo ng batas si Moses? Pero wala nang isa man sa inyo ang gumagawa ng batas na tama. Why are you trying to kill me? Bakit gusto niyo akong patayin? Binigyan kayo ni Moses ng bawal lang pumatay ng tao, pero kayo hindi nyo gustong i-keep yon or gawin yung law na binigay ni Moses. Kasi gusto nyo akong patayin. Sa verse 20, ginagaslight nila dito si Jesus, no? Alam niyo ba yung gaslight? Yung alam na ni Jesus yung katotohanan, ibinabaluktot pa ng mga Jewish leaders. You are demon-possessed, the crowd answered. Who is trying to kill you? Wala namang gustong pumatay sa iyo, Pero ang totoo, gusto nilang patayin. Ginagaslight nila si Jesus. Alam niyo naman siguro sa tang gaslighting, no? Ha? Alam niyo ba yung salitang gaslight? Ito, to gaslight someone means to manipulate another person into doubting their own perceptions, experiences, or understanding of events. Yun ang gaslight. So, ginagaslight nila si Jesus. Iniiba nila yung, minamanipula nila yung isipan ni Jesus, hindi nila mamanipulate si Jesus. Alam ni Jesus ang kanyang isip. Nasa tamang pag-iisip si Jesus. Alam niya. Dahil malakas ang discernment ni Jesus. Jesus said to them, I did one miracle and you are all amazed. Yet because Moses gave you circumcision, though actually it did not come from Moses, but from the patriarchs, you circumcise a boy on the Sabbath. Sabi ni Jesus, gumawa ako ng isang milagro. Tapos nagulat na kayo. Na-amaze kayo. Ngayon, si Moses, binigyan kayo ng circumcision. Pero hindi naman talaga si Moses ang bigay sa inyo ng circumcision, kundi yung patriarchs. So yung circumcision, nag-umpisa yung kay Abraham, di ba? You circumcise a boy on the Sabbath. Nagsicircumcise kayo ng batang lalaki pag Sabbath. Yung Sabbath or Shabbat,
Nag-i-start yon pag Friday ng gabi hanggang Saturday ng gabi. I-check nyo, or Shavuot, no? Naintindihan nyo sa sinasabi ko. Shavuot or Shabbath or Sabbath, nag-i-start to ng Friday ng gabi hanggang Saturday ng gabi. Yun ang Sabbath. Na ngayon, ang ginagawa na iniba ni Constantine, ginawa niyang Sunday. Pero wala nang kaso yon dahil any day, pwede tayong gumawa ng tama nang naayon kay Almighty Father dahil dumating na si Jesus. Dugtong natin, verse 23. Now if a boy can be circumcised on the Sabbath so that the law of Moses may not be broken, why are you angry with me for healing a man's whole body on the Sabbath? Stop judging by mere appearances, but instead judge correctly. Sabi ni Jesus. Ako gumawa ko ng tama, naggawa ko ng miracle, sabi ni Jesus. Pero kayo, pag Sabbath, nagsusircumcise kayo. Bawal yun, di ba bawal yun dahil ba't kayo gumagawa? Pero Sabbath yun dahil para hindi masira ang tradition. Ngayon nagagalit kayo dahil gumagawa ako ng miracle, dahil pinagaling ko ang lalaki ng kanyang buong katawan ng Sabbath. So, double standard ang ginagawa ng mga Jews. Pag si Jesus hindi pwede, pero sila pwede. Parang ganun ang ibig sabihin. Kaya ang sabi ni Jesus, stop judging by mere appearances, but instead, judge correctly. Huwag kayong, basta-basta lang maghuhusga ng nakita ninyo lang, kundi pag-isipan mabuti, wisely, judge correctly. Kaya tayo, ganun din, hindi tayo agad-agad maghuhusga ng tao, kundi i-judge natin correctly or wisely. Laging dapat kasali si Almighty Father at saka si Jesus sa lahat ng mga sinasabi natin. Sa ikapupuri ng pangalan ni Jesus at saka ni Almighty Father. At that point, some of the people of Jerusalem began to ask, isn't this the man they are trying to kill? Di ba ito yung lalaking gusto nilang patayin? Here he is speaking publicly and they are not saying a word to him. Have the authorities really concluded that he is the Messiah? Di ba siya yung gusto nilang patayin? O tingnan mo, alam ng mga tao, no? Di ba sabi, sinong gusto pumatay sa'yo? Walang gusto pumatay sa'yo. Ito, yung mga tao na nagsabi, isn't this the man they are trying to kill? Here he is speaking publicly. Andito siya, nagsasalita siya publicly. Pero wala silang sinasabi tungkol sa kanya. So takot din, no? Yung mga Jewish leaders, mga Pharisees, scribes. Naniniwala na ba talaga ang mga authorities na siya ang Messiah? Sabi ng mga tao. But we know where this man is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from. Sabi ng mga tao. Pero alam natin kung saan galing ang lalaking ito. Alam natin na anak siya ni Mary. Yun ang pagkakaalam nila, no? Kasi hindi pa nare-reveal, no? Hindi pa nare-reveal yung Holy Spirit kaya nabuntis si Mary. Hindi pa nare-reveal yon. But we know where this man is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from. Pag dumating ang Messiah, hindi alam kung saan siya galing. Sabi ng mga tao. Pero nakatago yun sa mga tao, yung na si Jesus ang Messiah, hindi pa pwedeng isabi sa mga tao. Kaya nga itong New Testament, ulitin ko, yung Matthew, Mark, Luke, John, naisulat ito nung nasa heaven na si Jesus. And then Jesus, still teaching in the temple courts, cried out, yes, you know me, and you know where I am from. I am not here on my own authority, but he who sent me is true. Oo, kilala niyo ako. At alam niyo kung saan ako galing. Hindi ako nagpunta rito para lang sa akin. Pero nagpunta ako dito para dun sa nagpadala sa akin na siya ang totoo.
Si Almighty Father ang tinutukoy ni Jesus dito. You do not know Him. Sabi ni Jesus, si Almighty Father, hindi nyo kilala si Almighty Father. Pero hindi niya binanggit si Jesus, si Almighty Father dito. You do not know Him, but I know Him because I am from Him and He sent me. Sabi ni Jesus. Ang hirap ng pinagdaanan ni Jesus, no? Na kikita niyo ba yung hirap ng pinagdaanan ni Jesus? Na pinipilit niyang maniwala yung mga tao sa kanya. Ayaw siyang paniwalaan. Marami ng miracles na ginawa si Jesus. Nakabuhay na ng patay. Madami nang nabuhay si Jesus. Marami ng pinagaling. Hindi pa rin maniwala. Yung mga teachings ni Jesus, yung wisdom niya, sinasabi nila na hindi nakapag-aral. Pero saan galing ang wisdom niya? Hindi pa rin maniwala ang mga tao. Up to now. Up to now. At least they tried to seize him. Nung nangyari ito, gusto nilang hulihin si Jesus, but no one laid a hand on him because his hour had not yet come. Nung time na to, gusto na nilang hulihin si Jesus, pero yung oras niya ay hindi pa dumadating. May time frame, no? Si Almighty Father, may time frame si Almighty Father. Still, many in the crowd believed in Him. Marami rin ang naniwala sa kay Jesus. They said, when the Messiah comes, He will perform more signs than this man. Kung darating ba ang Messiah, mas marami pa siyang miracles na gagawin kumpara sa lalaking ito, sabi ng mga tao. So, hindi siya mahawakan ng mga gustong humuli sa kanya. Dahil yung oras niya, hindi pa yun ang tamang panahon para hulihin siya. So, nag-uusap-usap ang mga tao tungkol kay Jesus. The Pharisees heard the crowd whispering such things about Him. And then the chief priests and the Pharisees sent temple guards to arrest Him. Nakita ng mga Pharisees, no? Ay, pinag-uusapan nila si Jesus. Magaganda yung mga sinasabi na kay Jesus, hulihin natin si Jesus. Ito ang sinasabi ng mga Pharisees. Kaya yung chief priest, tsaka yung mga Pharisees, pinadala yung mga temple guards para arestuhin si Jesus dahil nagtuturo si Jesus sa temple. Ang sagot ni Jesus dito, Jesus said, I am with you for only a short time and then I'm going to the one who sent me. Konti lang ang oras ko na ilalagi dito sa mundo. At pagkatapos nun, babalik na ako kay Almighty Father. Sabi ni Jesus, you will look for me, but you will not find me, and where I am, you cannot come. Hahanapin niyo ako, pero hindi niyo ako makikita, at kung saan ako, hindi kayo makakapunta sa papupuntahan ko, sa patutunguhan ko. Sabi ni Jesus. Verse 35, the Jews said to one another, where does this man intend to go that we cannot find him? Saan siya pupunta? Bakit hindi natin siya mahahanap? Sabi ng mga Jews, will he go where our people live, scattered among the Greeks, and teach the Greeks? Kasi maraming mga Jews sa Greek, nagpupunta sila sa Greece, no? Nagpunta yung mga ibang mga tao doon, yung mga Jews. Kaya nagtatanong sila, will he go where our people live, scattered among the Greeks, and teach the Greeks? Pupunta kaya siya sa Greece para magturo sa mga Greek? Sabi ng mga Jew. What did he mean when he said, you will look for me but you will not find me, and where I am you cannot come? Ano ba yung ibig sabihin niya, no, na hahanapin natin siya pero hindi natin siya mapupuntahan? Hahanapin natin siya, hindi natin siya makikita. Kung saan siya pupunta, anong ibig sabihin niya nun? Na hindi tayo makakapunta sa kanyang pupuntahan. Sabi ng mga Jew. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. So, nung last day na, nung festival, so, ika-7th day na to, no? Nagsalita na si Jesus. Malakas ang kanyang boses. Maraming tao pag festival. Kaya, maraming makakadinig sa mga sinasabi ni Jesus. Hindi lang yung usual na normal day. So, pag festival,
lahat ng mga Jew nagpupunta sa Jerusalem, sa Judea, to celebrate the Feast of the Tabernacles. Let anyone who is thirsty come to me. Sabi ni Jesus, kung sino man yung nauuhaw, lumapit sa akin. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Kung sino man, no, ang naniniwala sa akin, sinasabi sa scripture na rivers of living water will flow from within them. Ano yung living water na to na sinasabi ni Jesus na magfo-flow sa atin? Dahil naniniwala tayo kay Jesus, may living water tayo na magfo-flow sa atin. Ano yon? Sa verse 39, ang sagot, by this, he meant the Spirit or the Holy Spirit, whom those who believed in Him were later to receive. So, nung time, dugtong natin, up to that time, the Spirit had not yet been given, since Jesus had not yet been glorified. So, yung Holy Spirit, wala pa, nung nandito pa si Jesus sa lupa. No? Kasi hindi pa siya nag-glorified, hindi pa siya nakakapunta ng heaven. Hindi pa siya bumabalik sa heaven, kaya wala pa yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit na kay Jesus lang. Dinidistribute, binibigyan niya ng Holy Spirit, or binibigyan ng power and authority, yung kanyang mga apostles at disciples. Pero yung Holy Spirit na kay Jesus lang. Ngayon, yung sinasabing living water dito ay yung Holy Spirit, na pag maniniwala tayo kay Jesus Christ, may pananampalataya tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng Holy Spirit. Mananahan sa atin ng Holy Spirit. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Kung naniniwala tayo kay Jesus, yung mga katuruan niya, nasa sa atin ng Holy Spirit. On hearing His words, some of the people said, surely this man is the prophet. Sabi ng mga tao lang ang nagsasabi na prophet si Jesus, ha. Mga tao lang to. Others said, he is the Messiah. So may mga nagtatalo-talo sa prophet siya, hindi siya yung Messiah. Yun ang pinag-usapan ng mga tao. Still others ask, how can the Messiah come from Galilee? Paano mangyayari na galing sa Galilee ang Messiah? Kasi yung Nazareth, nasa Galilee siya. Di ba sa Nazareth siya lumaki? Pero, ipinanak syempre siya sa Bethlehem, sa Judea. Pero, dahil nga sa Nazareth siya lumaki, akala ng mga tao, sa Galilee siya galing. No? How can the Messiah come from Galilee? Does that scripture say that the Messiah will come from David's descendants and from Bethlehem, the town where David lived? Pero alam naman natin na si Jesus, ipinanganak siya sa Bethlehem. So since hindi pa nabubuo itong Matthew, Mark, Luke, John, hindi pa nila alam, no? Hindi pa sila na-inform sa life story ni Jesus nung nandito siya sa lupa. At hanggang ngayon, yung mga tao sa Israel, more than, hindi lang more than half kundi halos lahat, no? Ng mga tao, mga Israeli, ayaw nila kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ up to now. Konti lang ang naniniwala na si Jesus ang Messiah. Merong konti. Ang tawag sa kanila, Jewish Christians. Thus the people were divided because of Jesus. Some wanted to seize Him, but no one laid a hand on Him. Kaya mga tao na divided, hati-hati sila kung sino si Jesus. Dahil hindi nila alam. Kulang sila ng faith. Verse 45 na tayo. Finally, the temple guards went back to the chief priests and Pharisees who asked them, why didn't you bring him in? Ngayon, bumalik yung mga temple guards dun sa chief priests at sa Pharisees. Bakit hindi niyo siya kinuha? Sabi ng mga Pharisees na nanggigigil kay Jesus at ng mga chief priests. Ang sagot ng mga temple guards, no one ever spoke the way this man does. So, pati yung mga temple guards na amazed kay Jesus.
Sa tinuturo ni Jesus. Kaya hindi nila hinuli si Jesus. No one ever spoke the way this man does. Sa verse 47, you mean he has deceived you also? The Pharisees retorted. So pati ba kayo na niloko na rin niya? Nadadala kayo sa sinabi niya, sabi ng mga Pharisees. So, napafrustrate, no? Yung mga Pharisees. Na sobrang inggit nila, nanggigigil sila. Hindi siguro makatulog to. Noong mga time na to, siguro hindi makatulog yung mga Pharisees. Nung pag naalala nila yung pangalan ni Jesus, nanggigigil sila. Up to now, nagagalit sila kay Jesus. Yung mga Israeli ngayon. Kaya hindi nila binabanggit ang pangalan ni Jesus. At wala silang New Testament na sa Bible nila, kundi yung Old Testament lang sila meron. Hindi may heal yung land nila hanggat hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ. Kung babanggitin ko lang, kung i-check nyo yung Gaza Strip, doon nag-stay yung mga Palestinians. Doon yung bahay nila. Napakaliit lang. Kaya nga strip Gaza Strip. Kung i-check yung mapa, napakaliit lang na parte yon. Pero hindi matalo ng mga Israelites. Hindi nila masakop yung lugar na yon. Ang laking perwisyo ang ginagawa sa kanila ng mga Palestinians or Philistines simula noon hanggang ngayon. Dahil matitigas yung ulo nila. Tinik sa lalamunan nila yon. Alam niyo yung tinik, no? Maliit lang, konti lang yung pero ang laki ng impact sa kanilang bansa. Dahil matigas ang ulo nila. Pero may mga Israeli ngayon na tinatanggap na nila si Jesus, naku-curious sila kay Jesus, gusto nila nga makilala si Jesus at natutuwa sila na si Jesus ay Jew, nakapareho nila na kilala sa buong mundo ang pangalan ni Jesus. So natutuwa ang mga Jewish Christians. So verse 48, have any of the rulers or of the Pharisees believed in him? No, but this mob that knows nothing of the law, there is a curse on them. Meron bang mga rulers or mga Pharisees ang naniniwala sa kanya? Hindi. Pero itong mga tao na to na walang alam sa law, naniniwala sa kanya, parang isinumpa na sila. Yun ang tingin ng mga Pharisees sa mga naniniwala kay Jesus. Hindi nila alam na sila mismo, sila ang cursed up to now. Dahil ayaw nilang i-acknowledge si Jesus Christ. Ayaw nang sundin si Almighty Father. Verse 50, Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who was one of their own number. So, di ba itong si Nicodemus, mataas ang katungkulan niya, isa siyang Pharisees. No? Siya ang nakipag-usap kay Jesus ng gabi. Nakipag-usap siya ng gabi kay Jesus para walang makakita sa kanya. So, ang dala lang niya, siya hindi pa uso doon ng ilaw. So, ang dala lang niya is lamp, no? Para pag may dumaan na mga makakakilala sa kanya, papatayin lang niya yung lamp para walang makakita sa kanya. So, ngayon, itong si Nicodemus ay nagsalita ngayon. Kasi naniniwala si Nicodemus kay Jesus. Meron na konti, no? Kahit na siya, may katungkulan siya. Nagsalita siya. Does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing? Yung batas ba natin nagkukondena sa isang tao na hindi man lang natin nalalaman ang kanyang mga dahilan sa kanyang mga ginagawa? Sabi ni Nicodemus, tanong niya. No? Mataas ang katungkulan niya. They replied, are you from Galilee too? Look into it, and you will find that a prophet does not come out of Galilee. Sabi ng mga kasama naman niya, ikaw ba ay galing din sa Galilee? Di ba tingnan mo, walang galing na prophet na nanggagaling sa Galilee.
So, yun lang ang nangyari. Tapos, sa verse 53, then they all went home. Walang nangyari, hindi nila napahuli si Jesus, hindi nila nakuha si Jesus. Dahil hindi pa oras ni Jesus na hulihin hindi pa oras ni Jesus na hulihin siya or kunin siya ng mga Jewish priests and Pharisees. So, nanggigigil sila kay Jesus. Gustong-gusto na nilang kunin dahil nga, naiinggit sila kay Jesus. Ang bukang bibig ng mga tao, ng time na ni Jesus, ay puro si Jesus. Mabait siya, Messiah siya, prophet siya. Maganda yung feedback, no? Na kay Jesus. Pero, alam naman natin na nung hinuli na si Jesus, ikinundi na rin siya ng mga taong pinagaling niya. Yung mga taong ina-upload siya, yung mga taong yung mga magaganda ang sinasabi sa kanya, kinundi na din siya, binetray din siya. Even yung mga apostles niya, tsaka yung mga disciples, iniwan nila si Jesus mag-isa. So, ang daming hirap na pinagdaanan ni Jesus dito. Pag nagsasalita ng masama sa kanya yung mga Pharisees, nasasaktan din si Jesus. Kasi mahal din niya naman niya yung mga Pharisees eh. Mahal din niya yung mga Jewish priests. Pero kinukundi na siya, ayaw nilang makinig. Ayaw nilang makinig kay Almighty Father. Kahit anong turo ang ginagawa. Kahit anong turo ang ginagawa ni Jesus, kahit anong miracles na, may sign na. Binigay sa kanila na yung sign, ipinapakita na. Pero dahil nga, yung puso nila ay clouded with jealousy and anger and hatred. At dahil sa kasalanan, hindi nila nakita si Jesus up to now. Itinuro nila sa kanilang mga anak ng anak na huwag paniwalaan si Jesus. Kaya up to now, yung wala silang New Testament na Bible. Hindi alam ng mga ninuno nila na naghihirap ang kanilang mga anak sa ngayon. Dahil sa katigasan ng ulo nila. So tayo, dapat wag tayong matigas ang ulo para hindi tayo mahirapan. Dahil ang buhay natin nakasalalay kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. I-deny natin yung sarili natin. Kung nasaktan man tayo, Lord, nasaktan ako, ibinibigay ko to sa iyo, Lord. Kayo po ang mag-control sa akin, sa emotions ko. Hindi ko kaya to, Lord. At dahil kay Jesus, siya ang nagbigay sa atin ng living water. Ang Holy Spirit, pinababa niya para sa atin. Para may makasama tayo, matulungan tayo. Kahit na nasa heaven sila, nakikita nila tayo, tinutulungan pa rin tayo ng tatay natin at saka ng Jesus Christ. Napakabait nila sa atin. Hindi nila tayo pababayaan. Hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang second coming, hindi tayo pababayaan. Magtiwala tayo kay Jesus. Sundin natin ang susunod ng utos ng tatay natin. Para hindi tayo mapahamak. Mapakuha natin yung inheritance natin. Yung inheritance natin, karapatan natin yon. Kasi anak tayo. Kaya, para makuha natin yung karapatan na yun, kailangan magpasakop tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil yung mga bagay dito sa mundo na to, hindi to permanent. Ang permanent, yung mga bagay na hindi nakikita sa ngayon. At pag nakasama na natin, ang tatay natin, tsaka si Jesus, makikita na natin yung sinasabi ni Jesus, yung dinidescribe ni Jesus, yung heavenly kingdom. Thank you, and God loves us all so much.